Once again, good morning. Are you very strict with the observance of your customs and traditions? Each of us has our own set of beliefs of customs and traditions. But the question is, are we very strict enough to follow it? Or are we so much strict to follow it every day? Natay mga kostumbre, natay mga tradisyon nga gisunod, pero ang pangutana is istrikto ba ta sa pagsunod niini? The Pharisees were very particular of their custom or tradition, and they follow it to the letter. Ang mga Pariseo, tungod kay ato silang nahibaluan nga, they are very legalistic people. So it's also expected nga every custom or tradition nga gisulti or gisulat sa balaod ni Moises, they follow it to the letter. Litra por litra. Literal nga pagkasunod. Gisunod na sa mga Pariseo. Okay? So when they saw that the disciples of Jesus ate their meals without washing their hands, they told Jesus about it. Mauna nga sa diyang nakita sa mga Pariseo nga ang mga tinun-an ni Kristo nangaon nga wala sila manghugas sa ilang kamot kay kustumbre gina kaniadto nga manghugas una sa kamot ahiya mangaon. Okay? Mautong nasuko sila og nisumbong sila kang Kristo. Okay? They said to Jesus, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" Nigignan nila si Kristo nga, ano man ang imong mga tinun-an? Wala magsunod, okay? Sa tradisyon, nga gihatag sa mga katigulangan, unya nagkaon naman hinuon nga wala maghugas sa ilang kamot. Mao na nga atong ebanghelyo usab karon nagpahinomdom kanato labi na sa mga bata, no? Nga manghugas kita una sa atong mga kamot, iporta mo kaon. Kay ang uban gikan nagduwa-duwa ni dapal ra diretso. Apil og kadapal ang kagaw. Manang gisag pagsakitaan og tiyan, no? And Jesus told them, "You disregard God's commandment but cling to human tradition." And he went on to say, "How well you have set aside the commandment of God in order to uphold your tradition." Og gisultian na hinuon sila ni Kristo nga inyong gisalikway ang sugo sa Dios, pero maayo kay mo timaan sa tradisyon. Okay? Inyong gipadaplin ang sugo sa Dios aron lang nga matuman ang inyong tradisyon. Okay? We see that Jesus puts more weight on the commandments of God more than their traditions. Okay? The fake exterior observance of their laws. Gipakita ni Kristo sa ila nga ang kabug-aton nga mas tagaan unta og dako nga balor og kabug-aton ang sugo sa Dios, okay? Kaysa sa atong mga tradisyon, okay? Sa atong mga naandan nga mga balaod. Okay? Og there's one word that Jesus can describe them. Ningon siya sa atong ebanghelyo, "You hypocrites." Okay? Usahay subo pamalandungon nga kita mga Kristohanon matawag pud usab ta nga mga hipokrito. We are sometimes hypocrites, especially as Christians. Why? Because we disregard, okay? We disregard the commandment of God because we cling on to our human tradition. We cling on to the things nga atong naandan. Atong gisalikway ang sugo sa Dios. Okay? The conversion that Jesus desires for us is one that involves a change of our hearts and mindsets. Ang kausaban nga gitinguha sa Dios nga magikan sa atoa, dili ang pagkausab nga physical, kundi kausaban sa atong kasing-kasing o sa atong hunahuna.
Okay? For example, from sinner, okay? Karon nahimo ng less sinner. Okay? From staying in an environment where we sinned, now completely walk away from that environment. For Jesus, what matters most is not our external appearance, but our internal conversion and renewal. Para sa mata sa Ginoo, ang iyang gitan-aw dili ang atong gawas nun nga pagkausab, kundi ang pagkausab sa sulod sa atong kinabuhi, labi na diya sa atong kasing-kasing. Mao bitaw nga sa dihang misulti ang Ginoo kang propeta Samuel nga adto dito kang Jesse kay naa sa iyang mga anak, okay? Kay naa sa iyang mga anak ang mahimong sunod nga hari sa Israel, mao nang naglibog si propeta Samuel. Kani siguro ang gipili sa Ginoo kay taas, dakog lawas, no? Moton ingon ang Ginoo sa iya in 1 Samuel chapter 16 verse 9, "The Lord does not look at the physical or the outward appearance of man, but rather He looks in the heart." Ang gitan-aw sa Dios ang atong kasing-kasing, mauna usahay ang kalibutan, kusog kayo mo promote sa pag-usab sa gawas nun, okay? Gawas nun nga itsura sa tao. Ali na mo dire, pagparitoki na mo, maayo kay ni siya, magpainat sa imong ilong nga lisngag, di na ginalisngag sunod. Kana imong agtang nimo nga lapad, di na nalapad sunod. Longnik na siguro na, kaya di naman lapad. Kanang imong kuan nimo, kanang imong mga sobra nga mga tambok sa lawas, ay so sigupon ra na dani. Alin na mo? Kusog kita mo promote aron nga sexy, ana ba, nindot, hamis, kaayo imong kuan. Pero wala nato or wala ta naning kamot nga mausab ang atong internal appearance. Okay? Kay matud pa ni Kristo, ang makapahugaw sa tao dili ang mga butang nga mosulod sa iyang baba, kundi ang mga butang nga mugula gikan sa iyang baba. Okay? So bisag unsaon para nimo ikaw pay pinakagwapo, pinakagwapa, pinakahamis nga tao sa tibuok kalibutan, pinakaputi nga tao sa kalibutan, pero kung pangit ang imong sulod, wa gyapon nay nahot kanang imong itsura nimo. Di ka maluwas ana. Mao na gitudlo karon sa kalibutan, labi na sa mga batan-on karon. Grabe ka obsess. Nga gusto ko tanawan kaning artista now niwang na kayo siya ana. Gitudloan nga mo focus sa physical. Wa na gibali-bali ang espirituhanon og moral nga pagkausab. Gwapo lagi ka, gwapa lagi ka. Nindot lagi kag simod, ha? Dako pa na imong tutoy, dako pa na imong lubot. Pero wa man po kay batasan pod. Bidya magagbatasan, libakiro magang dako. Maldito, maldita. Ngano man, wa na'y pagpakabana ang mga tao. Kay ngano man ang contest karon kung kinsay pinakanindot ng itsura. Mao na bahala na ng mga batasan diya, total di bita na makita. Pero atong timanan sa giingon ni Kristo, ang makapahugaw nato mao ang mugula gikan sa atong baba. Ug asa man ang mga butangan nagagikan sa atong kasing-kasing. Okay? That is why giignan ni Kristo ang mga Parisiyo nga mga hipokrito man mo. Okay? Grabe, kusog kay mo badlong. Kusog kay mo istorya nga ang mga tao nakasala ing ana. Pero kamo mismo, mga Parisiyo unta mo, mga magtutudlo sa balaod sa Dios. Pero wa mo nagsunod mismo sa balaod sa Ginoo. Okay? Mao na nga tinuod gyud ang gisulti sa usa ka panultihon nga di gyud nimo mahukman ang usa ka libro pinaagi lang kung unsay makita nimo sa iyahang cover. Do not judge a book by its cover. Ano man, kiwa ka nasayod, bati lagi cover lagi.
pero nindot man day og istorya sa sulod. Di ba? Tanaw ka sa uban, yan, tanaw ni mo, pobre man yung tawanan, ni man ni nahot, ni grado ni, pero maayo man di ay kayo kasing-kasing. Samot nang ko ang iyang kasing-kasing, iya sa Ginoo. Okay. Mora nagipangita sa Ginoo nato. Mauna nga, imbis nga magpakabisi ta, okay, nga usabon ang atong gawasnon nga itsura, magpakabisi hinuon ta nga atong bag-ohon ang atong kasing-kasing, ang atong panghuna-huna. Okay? Nganuman, tungod kay mao ni ang makapahimuot sa Ginoo. Tumano na to ang sugo sa Ginoo. Dili na to isalikway ang mga sugo sa Ginoo sama sa gibuhat sa mga Parisiyo. Labi na karon nga nagkaduol na ang panahon sa Kwaresma. Usa kini ka panahon nga magnilay-nilay ta, mamalandong ta sa atong kaugalingon, labi na sa mga butang nga atong nahimo nga wala nakapahimuot sa Ginoo. Ato ning tagaan og dako nga pagtagad. Mao ni ang panahon nga atong usabon ang atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao kini ang oportunidad nga gihatag sa Ginoo nga makapamalandong ta. Okay? Sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Sometimes we are quick to judge based on what we see in others. Usahay dali kita makahukom sa ubang tao tungod sa atong nakita sa ilaha. Mauna nga bisag unsa pay ato makita sa uban pero wala gyud tay katungod miskin isa nato nga mahukom nila. Mauna mga igsoon, ang mensahe karon nga kabuntagon nga ang Ginoo nagtan-aw sa atong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Wala nagtan-aw ang Ginoo kung sa imong ka-bright nimo, sa imong itsura, sa imong pagkaabilidad. Wala nagtan-aw ang Ginoo niya na. Nagtan-aw ang Ginoo kung unsay sulod sa imong kasing-kasing. Mao na nga, the question this morning is, what is inside your heart? And will you allow God to search your heart? Sama sa giingon ni Haring David diya sa Salmo, search me, O God, and know my heart today. Lord, susiha ang akong kasing-kasing. Makaingon ba ta ana sa Ginoo karon nga kabuntagon, Lord, susiha ang akong kasing-kasing. Remove anything, Lord, that is hindering your way. Tangtanga o Diyos ang mga butang nga nakapababag Ginoo sa akong kinabuhi. Can we say that in all humility before God? Lord, search me. Kay kung ang atong kasing-kasing is not right with God, how can we live as a Christian? How can we live out the commandments, the mission of God in our lives if our hearts are not right with Him? That is why, especially kita mga nangalagad sa Ginoo in the church, okay? Every day we should take a look at ourselves. Lord, is my heart right with you? Okay? Ginoo, ako bang kasing-kasing naka-align ba ni sa imo? Nakita ba nimo nga maayo nga akong kasing-kasing? Maybe in your heart right now, there are a lot of things going on. Maybe there is unforgiveness, there is anger, there is jealousy, there is envy, there is confusion in your heart right now. But are you willing to make it right? Aron mahimuot ang Ginoo. Are you willing to give that heart to God and say, Lord, I give you my heart? Okay? That is why, my dear brothers and sisters, let us give our hearts to God this morning and allow Him to continue to work in our lives. We are not yet a finished product. Okay? Wala pa ta nahuman. Although God created us completely, but the work of God continues every day in our lives. As what the book of Corinthians says, we are being transformed from glory to glory.
Giusab kita sa Dios gikan sa himaya ngadto sa himaya. We are a work in progress. Okay? Ginatrabaho pa ta. But that work would not be complete if we ourselves are resistant to the worker, which is God. Kana nga trabaho dili na mahuman kung kita pod magdumili pod ta nga ihatag or ipatrabaho ang atong kinabuhi sa magbubuhat. Kamo ang Dios. Mao na nga dili ta maulaw unta. Daghan kay mga tao karon mga Kristohanon nawala sa pagpangalagad sa Ginoo, nawala diya silang relasyon sa Ginoo, dili na mobalik nganuman tungod kay maulaw na. Mahadlok na sila sa Ginoo, maulaw sila sa Ginoo. But I'm telling you today, do not be like that. Because God is ever ready, okay, to fix our broken lives if we ourselves are willing to give ourselves, to give that broken life to Him and have Him fix it. If you have a broken heart right now, give your broken heart to God, and God will create in you a clean heart. That's why in Psalms 51, verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. I hope and pray that is our prayer every day. Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit in me so that I will continue to serve you with gladness in my heart. Amen. Please stand.